نور يجدد في المدى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamic papayo patungkol ito sa tafsir sa Suratul Kahf. Alhamdulillah, umabot na tayo sa mga 23. Bago magsimula, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qala karinuhu hadha ma ladayya atid. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kasi patungkol ito sa sa mga pangyayari kung saan darating na sa tao ang kanyang kamatayan. Kaya ibig sabihin, papasok na siya sa tinatawag nating kabilang buhay, yaumil akhirah. Kaya dahil doon, mayroong anghel, karin, anghel na magsasakasama niya, sasabihin ng anghel, ito na ang talaan na sa akin na nakahanda. Subhanallah. Yan ang isa sa mga ng pangyayari sa kabilang buhay, na mayroong mga talaan na isusulat lahat-lahat. Kaya ang mga maghahatid sa atin doon, may mga tagahatid at mayroong magsasaksi. Ang mga tagahatid, ayon sa tafsir, yun po ang mga anghel. Hatid tayo sa lugar kung saan magtitipon ang mga tao at tinatawag nating mahsyar, mga pagtitipunan. Doon titipunin lahat ng mga nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ihahatid sila ng anghel. Yun ang saik. Ito tinutukoy dito ng saik. Diba saik yun, driver? Yun ang saik, ibig sabihin yun maghahatid sa kanya. At ang syahid, yun po ang magsasaksi ang mga kanyang mga gawa. Kaya dahil doon, nakasaad lahat sa talaan. Yun ang sasabihin ng anghel. Maladayha atid. Alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Subhanallah. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihagis niyong dalawa. Ininyong dalawa sa impyerno ang lahat na mapagtakwil na mga matitigas ang ulo. Inutusan ng Allah ang mga tagahatid. Inutusan lahat ng mga saksi, magsasaksi sa araw ng paghukom. Dalawa sila na itapon ang tao na yan sa impyernong apoy. Ang mga mapagtakwil, mga kafar, palatakwil. Ang anid yun, matitigas ang ulo. Kaya ang dalawang katangian yan kapag nagsama sa isang tao, ang pagiging mapagtakwil at matigas ang ulo, nakakatakot po yan sa araw na paghukom. Kasi nga kapag pinabigyan mo siya ng payo, palatakwil siya, itatakwil niya, tapos dahil bunga ng kanyang pagtatakwil, naging matigas ang ulo. Tingnan nyo, subhanallah, yun ang bunga kasi yun ng pagtatakwil, tumitigas ang ulo mo. Naging anid ka na. Kaya itatapon ka na sa impyernong apoy. Kaya auzubillah. Tapos binigyan pa siya ng ng katangian, binigyan siya ng description, nilarawan pa siya. Sabi dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, manna'il lil khairi mu'tadin murib. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mapagpigil para sa mga kabutihan, na mapaglabag, na mapagduda pa. Subhanallah. Mapagpigil, pinipigilan niyang gumawa ng mabuti, mapaglabag pa, at saka mapagduda. Tingnan nyo, grabe talaga. Combination ng 5 katangian.
ng mga taong pupunta sa impyerno. Una-una, pagtatakwil. Ha? Tapos pangalawa, matigas ang ulo. Ano pa? Hindi nagbibigay ng sadaka. Ano pa? Mga mapaglabag. Yung sinasadya talaga na labagin mga batas. Tapos ano pa? Mapagduda. Yun ang nakakatakot pala mga kapatid. Ng kasalanan na ito, kapag nabuo sa iyo, ay maging kasama ka na sa impyerno. Ashabin nar ka na. Kaya sana magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at tanggalin na natin mga ganitong mga pag-uugali. Tapos ano pang sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala? Alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil adhabis syadid. Ito pa pinakamalupit na ginawa nila mga kapatid. Ang yaong ginawa niya kasama si Allah na merong ibang Diyos. Meron siyang ginawa pa na napakalupit sa lahat. Yun po ang pagtatambal. Tinatambalan niya ang Diyos. Ganun naman ang mga pag-ano naniniwala sa nag-iisang Diyos. Ngunit, meron siyang inaakibat na iba pang Diyos. Meron pa siyang sinasamba na ibang Diyos. Ganun ang ginawa ng mga hindi Muslim, mga Christian, Hudyo, o ibang mga paganismo, naniniwala sila sa nag-iisang Diyos. Ngunit, nagtatambal naman. Kaya magpakup-kup talaga tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa shirk. Kaya ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag ginawa mo ito, fa'alqiyahu fil adhabis syadid. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung gayon, ay ihagis niyo siya sa matitinding. Alhamdulillah. Itatapon siya sa matitinding parusa. Udubila. Kaya sa impyernong apoy, mga kapatid, adabis syadid. Itatapon ka doon sa matitinding parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos sabihin dito, nakadugtong dito, kaya ang kasalanan na hinaluan mo ng shirk, yun ang nakakatakot sa lahat. Kasi, kasalanan, may papatawaran pa, pero kung hinaluan mo na talaga ng shirk, doon ka na sa impyernong apoy, mananatili ka na doon magpakailanman. Forever and ever ka doon. Internal ka na doon sa impyerno kung mga kasalanan na hinaluan mo pa ng shirk kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qala karinuhu Rabbana ma'atgaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Sabi dito, sinabi ng kanyang kasamahang Satanas, ito naman karin niya, ang karin naman na Satanas o kasama niya. Sinabi ng kanyang kasamahang Satanas, O aming Panginoon, hindi po ako nagpalabag sa kanya, ngunit dati pa siya sa malayong pagkaligaw. Subhana, tingnan nyo. Ganon na ganon ang ikakatwiran ng Satanas. Yun ang ipangangatwiran ng karin na demonyo sa kanya. Now, hindi naman siya nagpalabag. Ibig sabihin, hindi naman siya nagano doon. Kasi nga, ang tao na yan, napakalayo na sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Malayo. Kaya, parusahan mo siya, ya Allah. Kasi sa araw ng paghukom, magsisisihan na ang mga tao. Sisihin niya sa ganito, pati si Satanas sisihin. Kaya ito ang ikakatwiran ng demonyo, dubila. Kaya sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala kadugtong sa kwento, Qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum biwa'id. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi, tingnan niyo sinabi ng Allah, huwag na kayong magtatalo sa aking harapan dahil talagang ipinaabot ko na sa inyo ang pagbabanta. Allahumma musta'an. Tapos na. Huwag na kayong magtalo dito. Pinaabot na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang banta. Na sino mang nagtakwil, sino man nagtambal, ay ihagis sa impyernong apoy. Wala ka nang isisihin. Wala ka nang demonyo ituturo. Wala ka nang ituturo na masasamang mga kasamahan mo. Hindi mo yan sila pwede sisihin sa araw paghukom. Pagkus, ang Allah subhanahu wa ta'ala, pigilan talaga sila. Natapos na ang kanyang
pagpapaabot dito lang sa mundo. Tapos ng kanyang banta. Tapos sabi niya, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Subhanallah, ito sabi niya, walang ibabago sa salita sa aking harapan at hindi ako mapang-api sa mga alipin. Hindi na magbabago ang kanyang husga, ang kanyang hatol, mga kapatid. Tapos na, basta itinapos na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang hatol, wala nang magbabalik dyan, wala nang magpapalitan pa. Tapos na ang kanyang hatol. Kasi nga, hindi niya na nababaguhin kasi nga hindi niya wala siyang aapihin sa mga alipin. Allahu Akbar. Itong dahilan pala. Hindi katulad dito sa judge. Ang judge, bibigyan mo lang ng suhol, mag-iiba na kinabukasan ng kanyang hatol. O iba pang mga tao. Pero si Allah subhanahu wa ta'ala, siyang tagapaglikha, siyang makapangyarihan sa lahat sa araw paghukom. Hindi magbabago ang kanyang sasabihin. Hindi niya babaguhin ang kanyang hatol sa araw ng paghuhukom. Kaya, auzubillah. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yawma naqulu li jahannam halim tala'ti wa taqulu hal min mazid. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, araw na kung saan aming sasabihin sa impyerno, napuno ka na ba? At sasabihin nito, meron pa bang idadagdag? Subhanallah, meron pang idadagdag? Sasabihin niya ng impyerno. Hindi yan mapupuno at mamamatay ang baga dahil sa dami ng mapapa-impyerno. Hindi. Hindi yan mamamatay. Pagkus may hingi pa yan ng dagdag. Mayroon ka pa bang idadagdag, ya Allah? Kaya sa hadith, mga kapatid, na ilalagay ng Allah subhanahu wa ta'ala kanyang paa. Tapos magsiksikan ang impyerno, ang dulo ng impyerno magsiksikan at sasabihin ng impyerno, ibig sabihin, tama na, subhanallah. Tignan nyo, paalang yan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ilalagay doon, mapupuno na, magsiksikan na doon. Ibig sabihin, kahit anong dami ng mga masasama dito sa mundo, hindi sila makakapuno ng impyernong apoy. Pagkos manghihingi pa ng maidagdag. Kaya wag na wag niyong bibiruin ang impyernong apoy kasi nakakatakot yan sa araw ng paghukom. Magsisi talaga ang mga taong makakapasok doon sa impyernong apoy na yun. At makakarinig ka pa ng mga yun pagsasabihin ng impyerno, mayroon pang idagdagdag, may hal min mazid, subhanallah. Makakadurog talaga ng damdamin niya, mga kapatid, kung ikaw kasali sa mga taga-impyerno. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos ng naibanggit niya mga kwento sa impyerno, sa mga kilabot ng mga pangyayari doon, para matakot tayo, nagbigay na naman siya ng ibang kalagayan. Ang mga taong makakapasok sa paraiso. Ang purpose kasi doon, hindi lang panakot, hindi lang pagbabanta ang Quran. Bagkos meron ding mga tinatawag na paanyaya, meron ding mga encouragement, pagpapasigla ng mga ating hangarin. O tinatawag na pampataas ng ating pag-asa kay Allah. Kaya sabi niya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ilapit ang paraiso para sa mga matakutin na hindi kalayuan. Allahu Akbar. Tingnan nyo, napaganda, mga kapatid. Basta ikaw merong katangian ng takwa. O ibig sabihin may takot sa Diyos, matakutin. Gano'n naman tayo eh. Hindi tayo matakutin sa asawa, matakutin sa anak, matakutin sa pamilya. Hindi na ganun. Ang mas natatakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung nabanggit dyan sa Quran, mga muttaqin, mga matakutin, ibig sabihin niya matakutin sa Diyos. Kaya dahil doon, ilalapit sa kanilang paraiso na hindi kalayuan. Ipapakita talaga sa kanilang paraiso, mga kapatid. Alam naman natin dito sa mundo, ang mundo, iko-compare mo sa kabilang buhay dito sa mundo, ito po ay parang natutulog ka dito.
parang nananaginip ka dito. Pero doon sa paraiso, parang gising na gising ka. Lahat ng mga nabanggit sa Quran, makikita ng iyong mga mata. Kaya parang gising ka doon. Makikita mo lahat. Mga totoo pala mga binabanggit sa banal na kasulatan. Subhanallah. Kaya ipapakita sa iyo na hindi kalayuan. Sabi dito, hada ma tu'aduna likulli awabin hafid. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ang ipinangako para sa inyo. Ipinangako sa inyo sa bawat mapagbalik na mapag-ingat. Mapagbalik loob kay Allah. Ay, pinangako yan, awab. Mapagbalik loob kay Allah. At mapag-ingat sa mga batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ang ipinangako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At saka ibibigay talaga yun ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi niya yan kukulangan sa araw ng paghukom. Yun ang regalo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapos sabi dito, man khashiya ar-rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Allahu Akbar. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sino mang nangangamba sa mahabagin, sa ligid, at dumating na may pusong mapagbalik loob. Allahu Akbar. Kaya sa ligid, mga kapatid, kahit ikaw nag-iisa, natatakot ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nangangamba ka talaga sa Kanya na hindi ka dapat gumawa ng masama. Kahit walang mata nakakita sa iyo, o walang mga tenga na nakakarinig sa iyo, hindi ka talaga gumagawa ng masama kasi nga nangangamba ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Natatakot ka sa Kanya. Kaya iniingatan mo talagang sarili mo. Tapos, syempre kapag ginawa mo yan, pagdating ng araw na paghukom, merong dala. Ang dala mo ano? Pusong nagbalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ibig sabihin, napakagaan ang iyong pakiramdam. Kasi nga, nanumbalik kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ang iyong puso. Nagiging tinatawag na kalbong munib. Allahu Akbar. Kaya sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, dito kadugtong dito, inutusan niya mga anghel. Sabi dito, udkhuluha bisalam. Dhalika yaumul khulud, sa sinabi ng Allah, pumasok kayo na merong kapayapaan. Iyon ang araw na panghabang buhay. Allahu Akbar. Araw ya panghabang buhay. Bisalam. Kaya tandaan niyo mga kapatid, ang salam, yun ang kapayapaan. Yun papasukin ang lahat ng mga nabanggit kanina. May takot sa Diyos, merong manumbalik na puso, merong nagbabalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga mapag-ingat sa mga batas niya. Lahat yun, uutusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na wala kayong kaba. Pumasok kayo sa paraiso na walang kaba. Merong kapayapaan. Allahu Akbar. Salam. Kaya tandaan nyo mga kapatid, wag yung ang Islam pagsuko. Ang salam, yun ang kapayapaan. Kaya wag yung isali ng Islam sa kapayapaan. Mali po yan. Ang Islam, ibig sabihin pagsuko. Surrender, submission. Yun ang tama. At hindi yan root word niyang salam. Kaya ang salam, root word na yan. Ang Islam, root word na yan. Wag mo nang idugtong doon. Kaya dito balik tayo sa topic mga kapatid, udkhuluha bisalam. Pumasok kayo roon sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na merong kapayapaan. Allahu Akbar. Kaya napaganda pakinggan talaga. Welcome ka talaga sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya huwag kang mangamba, huwag kang matakot kasi ginawa mo kabutihan at dhalika yaumul khulud. At iyon ang panghabang buhay ng mga kapatid. Tapos sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, para maging masigasig tayo sa paggawa ng kabuti, sabi dito, lahum ma yasha'una fiha waladayna mazid. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mapasak kanila roon ang anumang kanilang nanaisin at nasa amin naman ang karagdagan. Allah Akbar. Idadagdagan pa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahat ng gugustuhin mo sa paraiso, ipagkakaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung hindi mo nakamit dito sa mundo, doon ang ating pagkakataon. Doon ang ating chance. Kung ikaw ay mahirap dito, hindi ka naging mayaman, huwag ka mag-alala. Meron ka pang pag-asa o kaya meron kang kapansanan dito sa mundo. Huwag ka mag-alala kapatid. Meron ka pang pagkakataon doon sa paraiso. O kaya ikaw pangit, huwag ka mag-alala.
gaganda ka rin doon sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, lahat ng gugustuhin mo mapapasa iyo yan at mayroon pang karagdagan kay Allah. Kaya ang tinatawag nating walang kasiyahan sa mundo o kaya wala siyang tinatawag na hindi matulgunan lahat ng kanyang gusto din sa mundo kasi naghahanap pa siya, hindi pala yan dito sa mundo na katangian. Doon po yan sa paraiso. Kasi sa araw paghukom, tatanungin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano pang nais mo, ano pang gusto mo. At ang tao sasabihin niya, Allah, itong gusto ko, itong gusto ko, itong gusto ko. Tapos susunod na naman, tatanungin ulit siya ng Allah, anong gusto mo. Sasabihin na naman ulit ng tao, ito ang gusto ko, subhanallah. Kaya ang katangian na yan. Doon yun sa kabilang buhay. Doon na ipagkakaloob lahat na walang limit talaga, kapatid, ang iyong hiling. Ang limit lang, doon sa paraiso, yun ang hanggang puro mabuti lang, mga kapatid. Hindi ka pwede doon hingi ng masama. Mga kabutihan lang at itinanggal na yan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang masasama mong sasabihin doon sa araw ng paghukom. Kaya sa kabutihan, walang limit. Hingi ka doon ng hingi kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dagdagan lang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil doon, sa mga pangako at sa mga pagbabanta ng Allah subhanahu wa ta'ala, meron pa rin mga tao na nasawi. Meron pa rin mga taong mga naligaw. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Wakam ahlakna qablahum min karnin hum ashaddu minhum batsyaw wanakabu fil biladi hal mim mahis. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ilan na ba ang aming winasak bago pa sa kanila mula sa mga siglo. Tingnan niyo, mula sa mga siglo ay sila ay higit pa sa kalupitan kaysa sa kanila. Kaya halongkatin ninyo sila sa kalupaan. Meron kaya nakatakas? Meron bang nakakatakas? Meron kayong nakakatakas sa kanila? Wala. Walang kayang makakatakas kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga siglo, mga nauna pa. Ibig sabihin mga tao sa mga noong siglo na yun. Mga Ad, mga Samud, sila, ganun talaga sila eh. Pinagkalooban lang ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lakas, nagmayabang na. Sabi sila makapangyarihan, sila malakas, sila maraming sandata, nagmayabang na sila kagad. At ang mga ngayon, meron din gano'n, nagmayabang, hindi nila alam may mga nauna pa palang mga siglo, mga tao na yun, sila mas malulupit din. Pero ang tanong ng Allah subhanahu wa ta'ala, hal mim mahis, meron ba silang matatakasan? Matatakasan saan? Sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wala. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Sinabi ng Allah, katotohanan sa mga ganito ay talagang paalala para sa sinumang may puso sa kanya o nakinig ng maigi habang siya ay saksi. Kaya yun mga kapatid, yun kapag ikaw may puso, may nakakasaksi ka, yun magiging paalala yan para sa iyo na huwag mong gawin ang mga nauna, ang mga ginawa ng mga una. Kasi nga, mapaparusahan ka lang talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga paalala, mga narinig natin sample sa pangyayari sa ngayon, may mga nahulog, tapos nalunod sa baha, nagkaroon ng landslide, mga paalala yun mga kapatid. Dapat isipin mo mga paalala yun na para lumakas ka, para gagawa ka na lang ng mabuti, hindi ka nagagawa ng masama. Inshallah mga kapatid, sana meron kayong napulot ng aral. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.